Hello guys and welcome. Welcome again to another vlog of The Seaman Vlogger. For today's vlog, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ako mag-load ng cargo dito sa barko. So tara guys, excited na ako. Let's do it. Siyempre, bago ka mag-load, kailangan mo na malaman yung quantity as per charterer, as per voyage order. Then after that, kailangan mo mag-compute, di ba? So ano ba yung computation na yun? Yun yung computation ng cargo na kaya mong i-load. Halimbawa, mag-load ka ng, sabihin mong 98,000 metric tons, which is calculated mo na sa stowage plan. So gagawa mo siya ng cargo plan. So parang ganito itsura ng cargo plan. Yan, dito sa company namin, so ganito yung ng cargo plan. So particulars, kung ano yung cargo, di ba, ships figures, BL figure, manifold connection, kung ano nga ba, yung agreed na rate ng terminal, nandyan din, di ba, under clearance mo, kung ilan, kung ano yung gagamitin mong vending system, pag loading, usually inert gas or VEX. Yan, nandyan yan, di ba. Tapos, nandyan din yung stages operation, which is yung 0, 25, 50, 75, 100%. Example, napakadaling example is, halimbawa, ilan yung load mo? Halimbawa, 573,980 net barrels. I-divide mo lang sa 4 yun na yun. Di ba? Tapos cargo arrangement, kung ano yung final allege mo, nandiyan din, di ba? Ito ba? Yan, sequence and critical stages of discharging, nandiyan yan. As preset na ng company yan, depende sa company kung ano meron ka. So, sasagutan mo na lang yan. Yan, di ba? Kung ano mga valve lang bukas. Pag nag-inert gas system ka, di ba? Kung mass discharging, kung ano mga unang tangke, kung anong final tangke, di ba? Mga ganun ba? Actually, ano to eh? Ano ba tong plan na to? Okay. Ganun din naman parehas, maski sabihin mong discharging plan to. Same lang din naman ng loading operation yun. Pinagkaiba lang pang discharging. Pero sa loob, almost parehas. Diba? Ganyan. Yan, syempre, hindi nawawala dyan yung pinaka-importante. Yung stages mo, yung 0, 25, 50, 75, and 100% na calculated mo doon sa load indicator mo. Yan, so ito yung arrival. Yan, ito rin. Preset din yan ng company mo na magagawa ng linear. 25, kita nyo? 50, alam kong discharging na lagay dyan, pero same lang siya loading. Yan, crude oil washing. Hindi kasama sa crude oil washing yung Hindi yan, void. 75, and of course, yung departure mo. Yan, so yan. So yan, ayusin natin na. So habang inayos ko to, so yun ang kailangan mo. Tapos, arrangement. Paano ba yung arrangement mo? Mamaya papakita ko yun doon sa may controls ko kung paano yung ginagawa ko doon. Siyempre, mag-check ka ng mga valve, kung bukas ba o sarado, di ba? To make it sure na alam mo na bukas na or sinetap na ni Pampan, pero siyempre, nandun pa rin sa checklist yung double check, di ba? Mahirap nang masabugan ng valvula or mag-oil spill, di ba? So, yan na yan. Yan guys. So, next naman is yung halimbawa, tapping ako. Ano ba yung ibig sabihin ng tapping? Yan yung itatapping mo na by allege. Sabihin, meron ka din sa tank reader, nakikita mo doon. Pero usually, mas dependent pa rin kami sa UTI na ginagamit ni Pampi. So, dalawang tao yan na ready na yan. At syempre, ito yung diagram din, drawing ko na para mas mabilis nyong maintindihan. Yan guys, ito na. So, halimbawa, malapit na kayo matapos, di ba? So, ang tawag ko dyan is inverted V. Di ba? So, una kong itatap, kunyari, halimbawa, 1 meter na lang yung allege mo for tapping. So, usually yun ang, yun ang arrangement ko. Tapos, ito, distance ito is 0.5 meters, 0.5 meters, 0.5 meters, 0.5 meters, 0.5 meters. Kung masyado mabagal yung loading mo. Pero kung mabilis ang loading mo, di ba, tumatakbo ng 12,000, 15,000 cubic an hour, pwede mong gawin 1 meter yan. Pero sa kalagaya ko na, which is parang manhid na, maski 98% lahat yan, kaya ko half meter lang yan. So, ngayon, paano ba? So, ganyan ang magiging sequence niyan. Hindi ko nalagyan ng allege. Idea lang. Ganyan.
So ngayon, una kong itatapping tong slap. Bakit una kong itatapping slap? Kasi ang bilis niyan. Napakabilis yan. Tapos pag sa halimbawa, sinabi ko na 6 cargo tanks open or more. Yung sa 6 na yon dapat cargo tank. Hindi kasama slap tank kasi maliit lang to. Kumbaga actually siya saling pusa. Yan. Pagkakarga yung slap tank, siyempre pag hindi kakargahan, huwag mo kargahan, di ba? So ayan, di ba? Halimbawa yan. Una ko itatapping ang slap. Pagkatapos niyan, dapat within, pa yan, di ba? 30 cm, 40 cm, to go itong sa east. Dito na siya, si Pumpman, at saka kung sinong AB or OS. OS gusto matuto, walang problema. So yan, number 2. Pagkatapos ko dyan, siyempre, papatakboy ko sila sa 1. Di ba? 1 wings. Tapos pagkatapos sa 1 wings, 2 wings. Tapos ang 2 wings, 5 wings. 5 wings, dyan ko nilalagay yung hindi pantay or yung listing na tinatawag. Bakit hindi sa 4 wings? Kasi, nagka-experience din ako at na-experience na dati kong kapitan na sa 4 wings na nilagay ito yung last tank. So, mayroon konting difference. Kunyari, yung port side, 5 meters. Yung starboard side, 6 meters. Napabayaan niya na gravity, nagkaroon siya ng lease. At hindi siya pwedeng magbalas kasi may draft restriction. So, mas maganda kung dito muna siya ilalagay yung listing, at least wala ka ng problema. Maski iwanan mo to, matulog ka, di ba? Naiwanan mong ganyan, hindi ka magkakaroon ng tagilid. So, ito, di ba? 2 wings. Tapos yan, pupunta sa 5 wings. Listing mo yon. Tapos doon, 3 wings, and syempre, last tank is 4 wings. Tapos syempre, pag nagtatapping ka na, dapat ang barko is 0 lease and 0 trim. Di ba? Para talagang eksakto. Kasi pag nakita ng surveyor na may trim ka, magkakaroon pa kayo ng trim correction. So, to have a nice life, good life, at easy life sa calculation, i-zero trim muna at i-zero lease muna para wala ka ng additional calculation. So yun guys, nakakwento ko na sa inyo or na-explain ko na kung paano ito ginagawa. Actually sa akin to hindi ko na sinasabing gawin nyo, pero ito yung idea ko kung paano ko mag-tapping ng kargamento ko. Yan, ganyan. Tapos ngayon, siyempre, punta na tayo sa control panel. Papakita ko sa inyo kung paano ko mag-start. Di ba? At kung paano yung sequence ng loading ko. So yun guys, dito tayo ngayon sa aking control. So pag nakita nyo mga ganyan, ano lang yan, indication lang yan. So, ang control is nandun sa labas. Nandun. Bubuksan niya yan. So, may mga numbers yan. Kung makikita nyo, COV239, COV238, yan. So, itong part na to, itong iilaw ko, is the manifold port side. Ito naman, manifold starboard side. So, guys, nakita nyo bakit nakailaw yan? Kasi yan tinatawag kong breather. Para kung sakali masyado mataas ang pressure, ballast condition ako, or loaded, ganyan din ginagawa ko. Para kung bagang singawan ng mga expansion valve kasi dito sa mga dyan, may mga expansion valve dyan para hindi sumabog at ma-overpressure. So, ganyan. Then, ito tanggalin natin to. Ito yung last operation Yan, dyan yan yung indication ko kung nasaan manifold nakakonect yung loading arm. Yan. So, manifold to, manifold valve, marfold valve. Diba? Ito naman yung papuntang drain. Ito naman yung sa may stripping pump na galing dun sa malayo. Yan. Gooseneck, crossover, same doon, manifold, marble line, drop, and delivery. So, pag loading ka, syempre, sarado delivery. Bukas ang loading. Drop valve. Tapos kung sakaling halimbawa, lahat ng tangke, 1 to 6, di ba? Bukas. Tanggalin natin yan. So, lahat yan, nominated. Pati slap. Yan. So, meron ka tinatawag na bottom crossover. Bubuksan mo yan. Try natin. Buksan natin ha. Pwede naman. Para hindi ko nabuksan sa next loading. Okay? So, halimbawa, bukas na yan, di ba? So, halimbawa, mag-load kayo sa manifold 1, 2, and 3 port side. So, yan. Siyempre, bubuksan mo yung manifold. Ito, sarado to guys ha. Yan. Crossover, siyempre, bukas. Dahil lahat naman mix match. Pare-pares doon. Tapos, nung gooseneck, sarado mo. Yan. Dati kadete ako niyan, yung gooseneck na yan, atmosphere yan. Pero ngayon, ginawa nila sa loob ng tangkay. Kasi nga, nag-introduce ka ng oxygen sa loob ng pipes mo. So yan, di ba? From manifold bukas, drop line bukas, tapos sarado dito, syempre, baba sa drop line, at syempre, bottom crossover. So ayan yung mga tangke mo. Di ba? So, paano mag-load? Load mo lang, di ba? Una, di ba? Bukas yan.
Mag-start ka, buksan mo lahat ng 4 wings. Sabi mo, 4 wings the first tank. So pag sabing cargo passing, okay, cargo passing. Sabi mo sa manifold, take watch, cargo passing. Yes sir, cargo passing. Okay. Kuha ng sample, first flow. Tapos ngayon naman ikaw, titignan mo kung gagalaw dito. Kung magkakaroon ka ng cargo. At pag sabing meron ka ng cargo, sabi mo, loading master, the cargo is already reached, may cargo tank. You can increase slowly to the maximum. Diba, o maximum is 12,000. Sige, bigyan nyo lahat. So, 12,000, ilang tangke ang kailangan kong buksan? Sa barko na to, isang tangke is, ang kaya niya is 2,000 cubic meters an hour. So, 12,000. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ibig sabihin, 6 na tangke na fully open ang pwede. Hindi ka pwedeng mababa sa 6, kunyari 5, hindi ka pwede magkakaroon ng pressure doon, sasabog yun, di ba, magkakaroon ng oil spill. Pero mas maganda kung ganun, kung 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8, para mas maganda. Doon sa 8 na yun, hindi kasama ang slab, nasabi ko sa iyo, kasi maliit to. Yan. Tapos pag nag-loading ka, huwag mo gamitin tong stripping ba to, kasi maliit lang to eh. Main valve ka lang. Ginagamit lang yan pag discharging. Ay, isa na tayo. So yan na, di ba? Minimum open of tanks. Yan, meron tayo. Tapos ngayon naman, syempre, nagkakaroon ng pressure yung tangke. Di ba? So, paano ang style ko? Usually, dito yan. Dito maalaman. So, ngayon, 644. Pag loading ako, 6 to 7 lang ang kailangan ko. Yun lang. So, ngayon, yung kinokontrol yan sa mass riser, meron dun. Manual valves. Nandun yan. Ibubuksan yan. Pag sabi, mass riser, 10% open. Kaya open nila yan. Or kaya 20%. Kinokontrol mo, basta mag-maintain ka sa ng 6 to 8 lang yung pressure ng cargo tanks mo. Yan. So, yan. Ano pa ba nakalimutan ko? Siyempre, pump room side dapat sarado. Wag bubuksan to. Pupunta sa pump room yan, di ba? Then, ngayon, doon na susundin ni... Okay guys, so akala ko nagkaroon ng problema yung GoPro ko. So anyway, doon nalalabas yung stages na sinasabi ko sa inyo na 0, 25, 50, 75, and 100. Ito yung tsura nun. Usually, wala to sa form namin, pero naging OW din ako kasi may mga iba mga chipmate na yun lang, yung competition na yun, na mahirap sundan. Pero ako, yun nga, natuto nga akong naging OW ako. Gusto ko rin yung pagdating ko nandyan na, di ba? So parang ganito yung ginagawa ko. Kompleto na yan. Arrival, 25, 50, 75, and departure. So nandyan yung allege nila. Yan. Kung ano yung susunod nila allege within 25, dapat nandun yung allege nila. Sa balas, ganun din. Di ba? So pag loading ako, divided by 3, so hanggang 75 lang, dapat 75, ubus na ang balas ko. Ganun ako. Tapos yung mga draft nila, makikita nila dyan. Yung trim nila, makikita nila dyan. Freeboard, display, deadweight, di ba? GM, SMBF. Yan. Ako naman, hindi pwede sa akin, or tawagin nyo ako pag ang, ano natin, is 85% yung SFBF, bending moment shear forces. Pero, di naman umabot doon dahil pre-calculated ko na siya. Di ba? Deadweight, hindi naman pupunta sa 30% below kasi calculated ko na. Di ba? Pero syempre, dapat i-monitor ng OOW na hindi tumakbo doon sa parameters na yun. Which is pag mag-rest ako, meron din ako night order book. Diba? So nilalagay ko doon yung mga kailangan nilang malaman din na wala doon sa cargo plan. Diba? Yung additional rounds, checking of moorings, wire, diba? Pump room check, mga ganon. Ayun. So yan, balikan natin yung ano natin. Mga takip natin. Balik ko muna ha. Yep, asa na yun? Ito yung alam ko bukas to. Ito yung bukas. Yan, ganyan. Okay? So syempre pag naglo-loading ka, dapat nagde-ballasting ka. Diba? So ito yun. Ito naman yung ballast na yun. So syempre ito dati, 3 years ago walang BWTS. Ngayon may BWTS na. So kung dati, halimbawa, deballasting, di ba? Diretso na, gravity. Pwede dito. Diretso. Ngayon may BWTS, so dapat dumaan sa system. So mangyayari dyan, pupunta pa dito. Yan o. Diba? Pupunta pa siya dyan. O ito, halimbawa, diba? From dito, from tank, yan, bubuksan mo to, bubuksan mo to, bubuksan mo to. Yan, pupunta siya dyan. So, yan, diretso na siya dyan. Pag dalawang bomba, yan, ito bubuksan mo. Tapos ito bubuksan mo rin yan. Ayun yung pressure gauge ng ballast pump mo. Sundon din yung button siya to start and on and off. Yan. Tapos syempre, nandito din yung BWTS mo. So pag ka,
Di ba, lasting ka, pinutin mo lang yan, ayun. So, ibig sabihin, ang bukas BN0104, ito yun. So, bubuksan mo yun. So, from cargo tank, ballast pump, pupunta dyan. Tapos ito yung linyada. Diba, yan, overboard. Pabukas mo to, yan. Tapos, isa lang yung overboard dito, starboard side. Yung iba kasi may port side at starboard side. Dito, isang side lang. So, yan guys. Nabigyan ko kayo ngayon ng idea kung paano ako mag-load, which is hindi na sa barko na to, which is yun talaga lagi ang ginagawa ko. Tapos oo nga pala, yan ako. Usually kasi ang ginagawa ko dito is, wala dito eh. Halimbawa, pag nagano sila, nag-loading, yung mga OW, di ba usually, naka-inverted V ako sa topping. Usually from bottom, which is 19.9 meters, hanggang 10 meters, pantay-pantay yan, from 1 to 6 plus slack. Bakit? Kasi pag 10 meters, nagpapakuha ko ng actual temperature and actual allege. Kumbaga allege and temperature, double checking or correction. Para malaman mo kung malapit yung allege reading ng tang radar mo at saka yung allege mo. Which is yung actual temperature mo ay kailangan mo sa pre-cal mo. I mean, usually kasi dito kalimitan or lagi na huling-huli yung API. So at least yung temperature mo malapit. So magpe-pre-cal ka dito. Yan, para sa final allege mo. Para ko halimbawa, sabing gano'n 98,000. Ang calculated mo lang sa stowage plan is halimbawa 23 degrees centigrade yung temperature. Pero ang actual pala is 10. So malaking diferensya 'yon, di ba? So dapat kung ano yung actual temperature, pag nag 10 meters, pa-check ka sa gitna. So 15 meters, lahat 'yon check 'yon pati allege. Yung actual temperature, i-recompute mo dito, i-input mo. Tapos kung walang updated API, which is sabihin nila API ganun pa rin, bibigay yung API sa after completion of loading, yun lang gamitin mo. Makikita mo doon, ang laki ng difference. So at least doon, malapit ka, tapos yung tagilid, tsaka tingala ng barko, malapit sa calculation mo. So ganoon ako mag-loading, may pre-cal ako ng actual temperature para mas malapit, even though mag-shore stop ka. Ship stop, ibang style ko. I mean, pare-pares ang style ko na gano'n. Pero in the end, meron akong ibang ginagawa, which is tinatanong ko sa mga loading master. Halimbawa, if I said stop, how many cubic meter to go that you will give me? Sorry yung English ko, mahina naman pero at least maintindihan nyo. I hope you understanding. So pag sabi niya, when you said stop, it will be plus 20 cubics. So isabihin, kailangan mong, from final allege mo, na kinumpute mo sa actual temperature nila, mag-minus 20 cubics ka sa isang tangke mo or sa 4 wings. Para pag stop nila, plus 20 cubic, parehas as per charter's order, ang cargo quantity mo na natanggap mo sa cargo tank mo. So yun guys, thank you very much. Tapos na po ang ating vlog. So, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, ano pa ba? TikTok, and of course, may bago tayo, Instagram. Bumabata tayo eh. So, the name is The Seaman Vlogger. So guys, kung may time din kayo, kindly like and subscribe to my second account, which is ang pangalan niya ay Tano Rider. It's all about motorcycle. So kung mahilig kayong mag-lomi ride, endurance ride, di ba? Sunday ride, walwal ride, yung mga ganun. So doon ko lahat ina-upload yung all about motorcycle ko, motorcycle life ko, which is yung favorite and dream big bike ko na nasa akin na which is yung Ducati Multistrada V4. Okay guys, thank you very much. Tapos na po ang ating vlog. See you in my next vlog.